Yung ina-expect ni Lord na ibabalik natin sa Kanya, love na unconditional din, na wala ding inaantay na kapalit. Hindi yung pag di sinagot ni Lord yung prayer mo, nagagalit ka na. Tingnan mo katabi mo, di ba? Oh, di may kapalit yun. Hello? Ang tagal-tagal ko na nangihingi, hindi pa binibigay. Eh, di may kapalit yun. Hello? Pag ikaw hindi lumago, pag ikaw hindi dumating sa point na si Lord lang, period, hindi mo makukuha yung hinihingi mo. Hello? Hindi ito topic ko, kaya lang nabanggit ni Ray yung, do you love me more than this? Tapos kahapon, habang nagpipray ako, biglang binigay ni Lord yung 3 T. Ewan ko kung nabasa niya yun. Ano yun? Tragedy. Hindi nabasa. Transition and triumph. Yung Friday, namatay si Jesus, tragedy yun. Eh yung Sunday, nabuhay si Jesus, triumph yun. Tagumpay. Kaya lang, yung Saturday, hindi sineselebrate yan. Tahimik ang mundo. No, kasi patay si Lord, sabi nila. Sa atin, hindi po namamatay si Lord, sineselebrate lang. So patay si Lord, parang yung buhay natin gano'n. Mula sa problema mo, patungo sa tagumpay mo, merong patay na panahon, may tulog, tahimik si Lord. Walang answered prayer. Nilagay ko yun, sana basahin nyo. Doon maraming nagbabackslide. Doon maraming nawawalan ng faith. Doon maraming tumatalikod. Kasi, ang sabi ng mga alagad, patay na yung pag-asa natin, patay na si Lord. Pero hindi nila alam, yung 3 Maria, nag-expect na itong Jesus na to, baka may himala pang mangyari. Aga-aga pumunta doon sa libingan ni Jesus, alas 6 ng madaling araw o ng umaga, nakita nila si Jesus buhay. Buhay ang kanilang pag-asa. Tanong mo yung katabi mo, buhay ba pag-asa mo? O wala ka ng pag-asa? Dahil namatay na si Jesus noong Biyernes. At yung Sabado mo, ilang taon na yung Sabado mo? Ilang taon ka nang may Saturday? Tanong mo yung katabi mo, ilang taon ka nang may Saturday? Taon ba? Buwan? O weeks? Ang tagal naman ng Sabado, 1 taon na Lord. 3 taon na Lord yung Sabado ko. Yung iba, ang Sabado, ang tagal. Mas madali yung Friday nila, may nangyaring hindi maganda, ang bilis. Pero yung pag-aantay para mabuhay uli yung pag-asa, ang tagal. Tanongin mo yung katabi mo, gano'n nakatagal yung Sabado mo? Gano'n na? Sa Sabado, huwag kang bibitaw. Dahil may linggong darating, mabubuhay uli ang pag-asa mo. At sabi mo sa katabi mo, huwag kang bibitaw. Kami bitaw. Yung devotion ko kasi ngayon, sa Lumang Tipan. So nakita ko kung paano yung Israel ay nilabas ng Diyos sa Egypt. Alam niyo naman yung kwento, di ba? Alam niyo yung kwento, alipin sila doon, naghihirap sila, angal sila ng angal. Then niligtas sila ni Lord through Moses. Then pagdating sa wilderness, nung unang panahon na lumabas sila, ang saya kasi nakita nila yung dagat, hinati. Si Lord gumawa ng himala sa Egypt, tinalo yung Egyptian, yung mga gods nila, tinalo. And then pagdating sa wilderness, kailangan na nilang mag-grow. Nahirapan sila, walang tubig, walang pagkain. Hindi naman totally wala. Meron, kaya lang limitado. Yung mana, tsaka yung tubig na iniinom nila mula sa mga spring at balon. So nag-aangal na sila. Nakalimutan na nila yung magandang ginawa ng Diyos sa kanila. Sabi mo sa katabi mo, pag nahihirapan ka, huwag mo kakalimutan yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Sabihin mo, huwag mo kakalimutan. Kasi ang sabi nitong mga taong ito, balik na lang tayo sa Egypt. Buti pa sa Egypt, may sibuyas, may cucumber. Mas maganda buhay natin dati kaysa ngayon. Wedi nga. Tanong mo yung katabi mo, mas maganda buhay mo noon kaysa ngayon? Sige nga. Sige, tanongin mo yung katabi mo, mas maganda ba yung dati? Ako kahit ilang beses akong bangungutin at managinip, hindi ko babalikan yung dati ko. Never. Dahil mas maganda ang buhay na nakay Kristo. Amen? May hirap? Yes, mas marami pa nga. Pero ang blessing, mas marami din pag lumagpas ka. Ang kagandahan, salamat po sa nagpray sa amin pauwi dito galing Japan. Habang naglalakad ako doon, pang-apat naman ang punta namin sa Japan ito.
Sa Japan, makikita mo yung mga halaman, yung mga puno. Pagdating ng winter, patay. Patay talaga sila, as in patay. Ni konting green, wala kang makita. May isang puno na pinicturan ko, malapit doon sa tinitirhan namin, kulay bato. Batong namumuti, na parang granite. Sabi ko, ang tindi nitong punong to, punong bato. Yung talaga wala kang makikitang bakas ng buhay dahil winter. Pag winter, lahat ng puno doon, walang dahon, walang bulaklak. Yung iba pinuputol, yung iba binabalot ng plastic. Lalo doon sa Hokkaido, sa Sapporo na pinuntahan namin last year. Pero, summer, pagdating winter, ang susunod kasi, winter, spring, summer, and fall. And all you got to do is call. And yun si Lord. Sa lahat ng season ng buhay mo, nandun siya. During winter, patay. Pero magulat ka, pagdating ng spring, medyo umiinit-init na. Actually, di pa mainit. 3 degrees yung temperature namin doon. 4. Biglang naglilitaw na yung bulaklak. Yung sakura nila, tsaka yung mga bulaklak. Ang gaganda ng bulaklak. Pero habang lumilitaw yung bulaklak, malamig pa rin. Pag naglalakad kami walang gloves, parang natutusta yung kamay mo, tsaka mukha mo sa lamig. Pero yung mga bulaklak, sabi ko, ang lulupit nito, mga bulaklak na to, buhay. Tapos pagdating ng spring, mamumulaklak sila, summer, buo na uli sila, buhay na uli. Fall, autumn, bagsakan na uli yung mga dahon, winter, patay uli sila. Alam nyo ba, ganun ang season ng buhay natin? May winter, may spring. Kaya nga, lagi ko sinasabi, sa panahon ng tagyaman, sa panahon ng tagsibol, may pera ka, malakas ka pa, mag-ipon ka. Dahil darating yung winter, wala. Ganon ang season. Ngayon, pagdating ng winter, wala kang bunga, wala kang harvest, dapat may nasubi ka. Kaya dumaan yung seasons of life, hindi ka lang survivor, conqueror ka. Pero ang nakita ko lang sa mga halaman doon, kaya nilang masaktan sa lamig, kaya nilang masaktan sa init, kaya nilang mamatay during winter, pero hindi sila sumuko nung halos patay na yung kanilang katawan, bumabangon ulit sila. Parang ngayon lang, Resurrection Sunday, celebrate ng buong mundo, nagre-resurrect yung mga halaman, at pag nag-resurrect sila, mas maganda sila kaysa sa dati. Pagtuturo ako niyan dito, magsisiris ako about pagbangon, about yung nag-survive ka, naging conqueror ka sa hirap na dinaanan mo. Kasi sabi ko, ako nga tao, nasasaktan yung kamay ko sa lamig. Ito kayang bulaklak na to na napakanipis, sa palagay nyo, nasasaktan kaya? Tapos ang gaganda nila, ang nakita ko lang, hindi lang dito, sa Israel, ganun din eh. Malamig, mainit din doon. Pag ikaw nasanay sa hirap, at nagsusurvive ka taon-taon sa hirap ng buhay mo, cycle, magiging maganda ang takbo ng buhay mo. Magiging maganda ka sa tingin ng iba. Kasi nasanay ka sa hirap at hindi ka napatay na kahirapan at problema, bumabangon ka, tumitibay ka, gumagaling ka, tumitibay ang faith mo, lalo kang nagiging kamukha ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, sana all. Sana ka. Sabi mo, sana ka. Sana ikaw din. Na yung mga hirap na yan, nagpapaganda ng buhay mo. Hindi nagpapapangit sa'yo. Tingnan mo, may pangit ba dyan? Meron? Wala? Wala. Sabi ko, antindi nitong mga halaman na to. Sana all. Sana kami mga Kristiyano, ganun din. Na pag humihirap, nagiging winter, mahirap yung winter doon, sobrang lamig. Ang hirap din ng summer, August, June, July, August. Ay, grabe. Para ka na sa oven. So, pero yung mga halaman na to, nagsusurvive at hindi lang nagsusurvive, nagtatribe. Lalo silang tumitibay at gumaganda sa hirap na dinadaanan nila. Tanungin mo ulit katabi mo, ikaw ba? Gumaganda ka ba o pumapangit sa hirap na dinadaanan mo? Sige, pakita mo yung mukha mo. Sige, pakita mo. Humihirap? Gumaganda o pumapangit? Paglabas kinabukasan sa umaga, o ba't sambakol yung mukha mo? Problema ako, ang hirap ng buhay. Samantalang yung mga bulaklak, ba't ang ganda mo? Ang hirap na pinagdaanan ko eh. Kaya ako ganito. Sabi mo sa katabi mo, sana bulaklak ka.
Kaya ang ganda ng mga bulaklak sa Japan. Sabi ko, ordinaryong bulaklak sa tabi ng karsada, ganito kagaganda. Kasi naman, ang hirap ng pinagdadaanan nila. Dalawa lang yan pag dumaka sa hirap, mag-survive o mamatay. Dalawa lang yan. From Friday, Holy Friday to Resurrection Sunday. Manatiling patay yung hope mo o yung faith mo o mabuhay ulit. Dalawa lang yan. Mamatay yung mga halaman at puno na yon dahil sobrang lamig at init o nag-survive sila, lalo silang gumaganda. Dalawa lang yan. Tanungin mo na yung katabi mo, alin ka dun? Sa mamamatay, pumapangit, siyempre pag namamatay, pumapangit, nabubulok, o sa gumaganda? Nasa kamay ng gumaganda. Tingnan mo yung katabi mo. Witness ako dyan. Sige, sabi mo, witness ako ha. Pag pumangit ka bukas, yari ka sa akin. Aasarin kita. Ba't ang pangit mo ngayon? Sabihin niyo yan ha. Ba't ang pangit mo? Wala akong pera eh. Kamukha mo nga si Ninoy eh. Nakaganon. Sakit ipin. Alam niyo, this is life. Sabi nga ni Mr. Bean, live with it. Live with it. Ito buhay natin. Matuto tayong mag-survive at mag-thrive sa bawat hirap, lalo tayong tumitibay, lumalakas at gumaganda. Amen. Kaya magandang Japan. Maganda, sobra. May mga post nga sa Facebook, New York o Japan? Paris or Japan? Japan. Japan ang choice nila, sabi ko. Okay, sige. So hindi na ako punta ng New York. Ikaw na lang. So, ayun. Maganda po ang Japan, pero when it comes to spiritual, kawawa sila. Dahil ang buhay nila, trabaho sa umaga, aral sa umaga, uwi sa gabi, aral uli pagkatapos. Pagkatapos sa trabaho, alas 6, meron silang tinatawag na mga isikaya, yung mga maliliit na bar. Doon sila mag-i-enjoy, magpapakalasing, papatanggal ng stress, kaya lahat ng alak nandoon. Sabi ng iba, wow, makapunta nga doon. Lahat nandoon. So, pagod nila, stress nila, pressure nila. Kasi alam niyo naman ng mga Hapon, mga perfectionist yan. Paghiwa lang ng sushi, kailangan pantay. Walang durog, walang tagilid. Paghiwa lang ng wagyu, pagiging geisha, pinag-aaralan dito sa atin, yung geisha, nagising ka na lang, gay ka na. No? Sa kanila iba eh. Pati yun, naaral, yung paggawa ng sake, lahat, sabi ko, lupit nitong mga to, masyadong precise. Pag bumili ka ng pagkain, kunyari, naka-plastic, hindi ka mahihirapan na gaganon. Sa Pilipinas lang yun, yung 1 oras ka nang inangat yung plastic, di pa bukas. Wala doon sa kanila. Merong part na malambot, doon mo bubuksan. Easy, life is easy. Kasi naman, life is hard sa kanila. So, masyado silang precise, kaya yung pag-aaral ng mga bata, pressured. Kailangan successful ka sa buhay. Pag di ka naging successful sa buhay, kawawa ka sa Japan. Sa mga nagtatrabaho naman, ganun din, kailangan nila maging successful. Kaya nga, pag hindi sila naging successful, isa lang yung kanilang pinupuntahan. Doon sa Suicide Mountain, doon sa baba ng Mount Fuji. During the pandemic, ang highest suicide record sa buong mundo is Japan, second Korea. Until now, Japan pa rin ang highest. Hindi sila naaalis sa top 1 na pinakamarami nagpapakamatay. Kasi nga, masyadong mataas yung required na standard sa kanila. Tapos, si Lord wala. Ang nakakapagtaka, meron ang Christianity po sa Japan, nang dumating kami galing India, that was 1999. 3% ang Christianity, total ha, ng Christian sa Japan. Pero ngayon, alam nyo, ito na lang. Ito, kung nakikita nyo yan, malabo. Ayun, sa dulo. 0.57. Wala pang 1% ang Christian. Yung dito, kasama Catholic dyan, Christian adherent, iba't ibang naniniwala daw kay Christ kuno, 2.1. Pero yung Bible base, Jesus lang, Bible lang, evangelical, wala pang 1. Wala pang 1.
Kaya gano'n na lang sila magpakamatay. Ang nagpapakamatay lang kasi yung mga walang Kristo sa puso. Hello? Hello? Walang Kristo sa puso itong mga to eh. Kaya nagpapakamatay eh. Imagine mo, wala pang 1% ang Christianity na Bible-based, Jesus lang, Bible lang, sa Japan. Samantalang ang dami namang Christian doon na nag-a-abroad, doon nagtatrabaho. Sabi ko, ang ginagawa nitong mga to. Na-burden talaga kami dahil kahit saan mo hanapin, ang pinakamalaking church doon sa Japan, ang miyembro ilan? 130. Pinakamalaki na yon. Sabi ko, SYP lang natin yan eh. So, no wonder, wala silang matakbuhan na pag-asa sa buhay nila. Sa pressure, sa depression, tapos ang gloomy-gloomy ng climate. Pag ikaw babiyahe doon, panandalian, wow naman, masarap, lamig eh. Lahi ka naka-jacket. Yung mga naka-jacket dito kahit summer, ako, bagay na bagay kayo sa Japan. Naka-hood pa kayo, tapos naka-double jacket kayo. Bagay na bagay kayo sa Japan. Sobrang lamig. Gloomy po ang environment. Malungkot. So, iinom sila pagkatapos ng trabaho, uuwi, walang panahon sa pamilya halos. Kaya ang pamilya doon, kawawa ang kalagayan. So, uwi si tatay, pagod, lasing. Hinanay, ganun din. Uwi din, siguro, trabahuin yung anak. Tapos review sa mga pag-aaral, tulog yung tatay, lasing, kinabukasan. Yung iba doon, di na naliligo. Ay, naka-record ba tayo? Totoo lang. Pagsakay ng tren, mga ganun. Kaya yung uso yung buhok na ginanon-ganon. Doon galing yun eh. Tatayuin mo lang yung buhok mo ganon, spike-spike. Akala natin, style? Hindi, di naligo yun. Tapos gaganon-ganon sa tren, no? Pasok uli. Ulit na naman yung buhay, inom uli. Malungkot ang buhay nila. Walang panahon tumambay doon. Maglalakad kami sa medyo gilid-gilid ng Tokyo, yung medyo hindi sentro. Wala kang makitang tao, kala mo zombie town. Dito sa Pilipinas, kahit saan ka magpunta, may tambay tas buhay pa. Lupit natin, ibang klase Pinoy. Ibang klase, tambay na, buhay pa. Sa kanila, tumambay, patay eh. Kaya sabi ko, kawawa itong mga Hapon. Kawawa. Kaya naghahanap po kami ng mga missionary yung gustong magpunta ng Japan, isasama po namin. Sino gustong sumama sa Japan? One-way ticket. Iiwan namin kayo ron. Iiwan namin kayo doon. Kailangan po nila. Ito nabanggit to sa tinuro nung last week ni Joyce. Palakpakan niyo pala si Joyce sa kanyang napakagaling na pag-take over dito. Sabi dun sa Matthew 24:14, "This gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world." Saan daw ipangangaral ang mabuting balita? Kalahati, 1/4 o buo? Buong mundo. Kasama ba Japan? Yes. Tayo po, sa mga darating na weeks or months, ituturo ko dito ano yung tinatakbo ng church natin, vision, mission, core values, yung CASDM natin, and then yung mission target natin na may tinatawag tayong MAPSNAB. Yung MAPSNAB number 1, yung M ay Maldives. Kaya nga nakadalawang punta kami ng Maldives, naghahanap kami ng way paano makakapagsimula ng church dito o Bible study man lang. Dahil ang Maldives 100% Muslim, bawal ang Christian. Mahulihan ka ng Bible, rosaryo, o cross, or anything na related to Christianity, kick out ka kagad o kulong. Hindi ka pa nakakapagsalita, kulong ka na. So, paano yan? Paano maipoproclaim ang gospel sa ganun kabawal? Afghanistan, Pakistan. So Maldives, M, yung A, Afghanistan. Nag-worship ka, bigla na lang may raratrat sa'yo na AK-47. P, Pakistan, ganun din ang estado. Muslim lahat ito. S, MAPS, yung S, Sri Lanka, Buddhist. Yung N, Nepal, Hindu. Okay? Nepal. Yung another A sa MAPSNAB is Andaman. Ito ay worship yung mga bundok, yung mga puno, animist. And then B, Bangladesh.
Muslim. So itong Mapsnap na to, ano to kumbaga stronghold ng Islam, stronghold ng Hinduism, ng Buddhism. So ito yung target ng church. Tapos meron pa tayong mission JIC. Yung J is Japan. Yung I is Indonesia. Another I is India and C is China. So ito yung target ng church na to. Kaya ganito tayo kapukpok dito sa local na trabahuin natin ang antipolo, trabahuin natin ang kupang, ang halang, ang mambuga ng mayamot, ang tanay, ang mandaluyong at kung saan-saan pa tayo nandito. Dahil may problema tayong mas malaki kaysa sa problema natin sa labahan at saka ulam. May problema tayong mas malaki kaysa sa problema ng bansa natin, problema natin ng buong mundo. Dahil kabahagi tayo ng kaharian ni Kristo. Ang goal ng kaharian ni Kristo ay sakupin ang buong mundo. Whole world will be proclaimed, sabi dito yung gospel sa whole world, as testimony. Bakit kailangan makarinig lahat? Para wala silang masabi sa dulo ng mundo, ng kasaysayan ng daigdig at ng mundo, na pag naghukom na si Lord at haharap sila doon sa judgment day, wala silang sasabihin kay Lord na, teka Lord, di mo kami pwedeng itapon sa impyerno kasi hindi naman namin alam yan. Kasi wala namang nag-share sa amin ng ganyan. Wala namang nagkwento na pag hindi pala kami tumanggap sa'yo, impyerno kami. O exempted kami dyan. Hindi, wala pong exempted. Lahat dapat makarinig. Mula dito sa Jerusalem natin, dito sa Pilipinas, hanggang sa ibang bansa, dapat lahat marinig na dalawa lang ang pagpipilian mo. Tanggapin si Jesus o i-reject si Jesus. Hindi relihiyon, si Jesus. Tanggapin mo si Jesus o ayawan mo si Jesus. Dalawa lang. So pag nabigyan ng pagkakataon ng lahat ng tao sa ibabaw ng mundo, ang sabi dito, testimony to all nations, then the end will come. Pag binasa niyo yung Matthew 24 below, pababa, may digmaan, balita ng digmaan, lindol, tagutom. 3 days pa lang namin sa Japan, nilindol na kami, 5 intensity 5 higit. Talagang alug yung building namin. Normal lang naman yun doon. So, ito nangyayari na, yung balita ng digmaan, nandiyan na lahat. Tayo, malapit-lapit na rin tayo. Konting na lang, kembot na lang. Makakalaban na natin mga tsampoy dito. So, andyan na lahat. Pero hindi yun ang ending. Ang ending is, kailangan lahat makarinig ng mabuting balita. Kaya tayo, dapat magtrabaho dito kasi malaki yung trabaho. Share lang tayo ng share. Kung ayaw nila, problema nila yun. Ang trabaho natin, marinig nila. Bilang testimony na pagdating sa paghuhukom, wala kang masasabing hindi mo narinig. Siniran kita, kinausap kita, niyaya kita, ayaw mo, ngayon sa impyerno ka pupunta. Naniniwala po tayo na walang pag-asa kundi si Jesus lang. Kaya kung naniniwala tayong ganon, yung mga kamag-anak nyo, kapitbahay nyo, kakilala nyo, nasa abroad man o nandito, sisiran nyo yan. Kasi alam nyo, pag di tumanggap kay Jesus yan, impyerno yan. Sa impyerno, wala na pong labasan doon. Once you're in, there's no way out. At sa impyerno, may napanood kaming movie, yung Old Guard. Kahit hindi sila namamatay din sila later on paglipas na ilang century. Pero sa impyerno, walang labasan. Once you're in, inuud yung kaluluwa mo, inuud. Sinusunog ka ng buhay at nararamdaman mo yon dahil kaluluwa ang nakakaramdam. Pero, forever. Kung may eternity in heaven, eternal life, may eternity din in hell. Once you're in, yung paghihirap mo doon, hindi na matatapos for all eternity and beyond. Kaya kung mahal nyo yung mga kaibigan nyo, pamilya nyo, hindi nyo sila hayaang mapunta rin. Gagawin nyo lahat ng paraan. Amen? And then, kung dumating na yung time nakarinig na lahat, ano mangyari? Hindi kukunin na tayo ni Lord, hindi ka na mamamroblema. Ano na naman yung lulutuin bukas? Sino na naman maghahatid sa anak natin? Sana naman tayo kukuha ng pambayad sa ganito, sa ganyan? Wala nang problema. Libre bahay sa langit, ginto saig. Libre ilaw, libre kuryente. Wala. Pagkain doon, naka-ready lahat. Ang anghel ang nagsiserve sa iyo. Hello? Sinong gusto sa lupa pa? Hindi pa ako nakakapag-asawa eh. Sa langit, hindi na pwede mag-asawa. Yun lang naman hindi pwede gawin sa langit eh. Pero lahat pwede. Sino gusto sa langit? Walang lungkot, walang hirap, walang sakit, walang diarrhea, walang ano yun.
Pertosis. Wala kang paproblemahin sa langit. Para mangyari yon na dumating na si Lord at dalhin tayo sa langit, trabahuin natin yung dapat nating trabahuin. I-share natin ang gospel. Sabi sa 2 Peter 3:12, waiting for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be set on fire and dissolved. Lahat ng planeta, yung araw natin, sasabog yan. Magugunaw itong earth. Yung buong universe, matutunaw, mawawala. Yung solar system, wala na yan. Sa kaduluduluhan to At ang sabi dito, the heavenly bodies will melt as they burn. Pero tayo, pag binasa niyo yung susunod, God will make a new heaven and a new earth. Na doon tayo titira. Pero bago dumating yun, ang sabi dito, waiting for and hastening. Habang tayo nag-aantay sa Judgment Day, sa pagbabalik ng Panginoon, sa paggunaw ng mundo, nag-aantay tayo, iligtas tayo ni Lord dito, at yung word na hastening, ano sa Tagalog? Ano yun? Hasten? Diba? Madaliin. Pwede nating pabagalin, pwede nating pabilisin ang pagbabalik ng Panginoon. Kung lahat makakapag-share ng gospel, lahat makakarinig, magiging mabilis. Kaya pwede mong pabagalin, pwede mong pabilisin. Dito, yung iba, pinabibilis ang pagbabalik ng Panginoon. Yung iba naman, pinababagal. Sino dito pinabibilis ang pagbabalik ni Lord? Nagsishare ng gospel. Taas ang kamay. Ay, sino naman yung nagpapabagal? Walang pake. Bala kayo dyan. Huwag nyo na itaas ang kamay nyo. Okay? Huwag nyo na itaas ang kamay nyo. Kaya kayo na nagpapabilis sa pagbabalik ni Lord, sabihan nyo yung mga nagpababagal na yan, ano ka ba? Patalo ka eh. Sabihin mo sa katabi mo, pabilisin mo. Pabilisin mo. Sa langit, kasama mo pa rin yung mga anak mo, yung pamilya mo, magkakakilala pa rin tayo doon. Okay? Kaya lang magkakapatid na lahat tayo. Walang lungkot, walang hirap, walang sorrow, walang pain, walang sakit, walang pagod. Trabahuin natin, bilisan natin. Ang Japan, less than 1%, ang laki ng trabaho, mga kapatid. Kaya kung may mga kamag-anak kayo sa Japan, parang awa nyo na sharean nyo. Malay nyo sa kanila magsimula ito. May kinausap kami doon, binigyan namin ng manual for Bible study. Sabi ko, kahit 2 tao lang simulan mo. Mag-start tayo ng movement dito sa Japan. Share natin yung gospel dito. And then, pag nakaipon tayo ng sapat na bilang ng mga, simulan natin sa Pilipino. Kahit pumunta kami rito every 3 months, i-train lang kayo. Yung Bible study manual natin, iti-train namin ng agad. Agaran, bagsakan, isang bagsak. Para mabilis. And then, balik, train naman ng discipleship. Hanggang itong 0.57% maging 57% talaga. Kaya tulong-tulong tayo, huwag niyo isipin na may problema na nga ako sa sarili ko. Yun nga yung mga, kung sarili mo hindi mo maayos, paano mo pang aayusin yung iba? Kaya iyan yung mga nagpapabagal sa trabaho natin. Dahil we are not meant to live for ourselves. Walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang. Sabi mo sa kapatid, sa katabi mo, peace be with you. And also be with you. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang. Nabubuhay tayo para sa Diyos at sa mga layunin ng Diyos sa buhay natin. Kaya gawin natin to. Nakaka-burden dahil talagang, Lord, ang tagal mo pang bumalik. Kung Japan ang pagbabasihan, ang tagal pa. Eh hindi lang Japan. May Maldives pa, ni isang Christian church, wala. Kaya sabi ko, Lord, ang tagal pa nito. Kailangan nating trabahuin, mga kapatid. Kaya tayo nagsisimula dito sa local. Share tayo, Bible study tayo. Okay, closing prayer na tayo. Sige, tapusin na lang natin yung huli. So, last Sunday, sa tinuro ni Joyce, lumanding po tayo sa teamwork, evangelism, correct? Correct po ba? Nakamonitor naman po kayo sa amin sa Japan. Nakita ko ngayon iba nakagangang habang umikot yung camera. So, ito po yung pinag-aralan natin for this month. Going to another month na naman tayo. How to share the gospel. The necessity of sharing the gospel. Alam natin na kailangan i-share yung gospel dahil kung walang gospel, walang salvation.
Kaya ngayon ang problema sa Japan, walang nagsishare ng gospel. Kung meron mga nagsishare ng gospel, defective yung paraan. Hindi effective. Ngayon, ang paraan ng pag-share ng gospel, inisa-isa din natin dahil walang masisave ko walang gospel. Pag hindi sila na-save, impyerno sila, kamag-anak natin, mahal natin sa buhay, kaibigan. Kung mahal natin, we will save them. And then, paano natin gagawin yun? Number one, yung presence or live evangelism. Kaya nga, nung nakita namin sa Japan, sabi ko, kailangan may tumira dito na yung proseso ng pag-share kakaiba sa mga nandito na. Dahil yung mga nandito, hindi effective. Katagal na nila nandito sa Japan pero walang nangyari. Kami po kasi, nung dumating kami ng Pilipinas, 1999, then nag-start tong church na to doon sa banda dyan sa Halang. Ay miyembro tong church na to, sinalo lang namin dahil problematic church to. San Mateo kami nakatira. So sabi nung pastor, Pastor Willie, tulungan mo yung church doon sa Antipolo. Kasi may problema, yung pastor aalis, iiwanan yung church. Nalaman namin, kaya naman pala iiwanan yung church, wala talaga kinabukasan tong church na to. Imagine mo, may miyembro kang 15, yung 12 mong alagad, demonyo lahat. Nakakita ng church na yung 12 demonyo, hindi disciple. So may natirang 3, nandito yata yung 3 yan ngayon di ba? May 3 hindi demonyo, nandiyan dyan sila, nag-drumsoy sa kanina. So may 3 na hindi demonyo. So, tinulungan namin yung church and then, grabe talaga. Grabe yung church na yan. So, tinulungan namin, nag-share kami, nag-Bible study kami araw-araw, uwi pa kami ng San Mateo, balik kami umaga dito, uwi kami ng gabi San Mateo, balik kami dito, San Mateo, balik kami dito. Grabe yung sakripisyo namin yun. And then, sabi ni Gordon Robertson, 700 Club, sa ACM, punta kayo ng Japan, sa Chiba. May church doon na iiwanan ng pastor kasi na-promote sa Tokyo, PNB. May church na kayo, may miyembro doon, may kotse kayo, may bahay kayo, may sahod kayo. Ilang lapad din yan. So, nung dumating yung time na sinabi namin kay Pastor Willie, na pupunta kami dyan sa Antipolo. Pero saglit lang kami kasi pupunta kami Japan. Yung sinabi namin, pupunta kami Japan. Mag-mission kami sa Japan. Mayo. Kaya nga anniversary ng church, Mayo. Pagdating ng December, tinawagan kami na kailangan ng missionary sa Japan, sa Chiba. So inoffer sa amin kasi daw walang mabigyan. Yung mga naunang missionary sa amin, pumunta ng Japan, nagtrabaho, nagtago-tago, bilog. Kaya gusto nyong bilog at lapad sa Japan kayo pumunta. So, yun. So, wala silang maipadala. Kami yung pinipilit. So, binigyan kami hanggang December katapusan. Pinag-pray namin, walang go signal si Lord. So, yun. Hindi namin iniwan yung church na merong 12 demonyo at 3 tao. Ito na sila ngayon. Kayo na yun. Ito na yung church na yun. Sa daming inoffer sa amin, sa Japan, sa Amerika, sa Canada, sa Australia, tinanggihan namin dahil ang commitment nga namin, Lord, di kami mag-a-abroad para magtrabaho at kumita ng pera. Mag-a-abroad kami para mag-mission o mamasyal, 2 lang. And true to that, yung commitment namin kay Lord at commitment ni Lord sa amin, tinutupad ni Lord sa amin. Kaya yon, hindi namin iniwanan yung church na yon na 12 demonyo. Ngayon, wala nang demonyo dito, Wala na. Lahat kayo, anak ng Diyos at mga anghel. So, eto, ngayon, dumating tayo sa puntong ito. Tinatrabaho natin yung local evangelism para bumalik na naman tayo sa global. So ito, inisa-isa natin yung importante ng soul winning. Then, paano? So, number 1, tinuro natin dito yung presence. Kailangan nandun ka. Kailangan tumira ka doon. Kaya, ang missionary talaga tumitira doon. Kaya, from San Mateo, lumipat kami na Antipolo. So, tumira kami dito. Ganun din, nagpunta kami ng India. So, tayo, lahat kayo kung saan kayo nakatira, missionary kayo diyan.
Okay? Ingatan nyo yung testimony nyo. Dahil sa lahat ng witness, ang gusto ng demonyo, sirain yung pagiging witness mo, yung credibility mo. Kaya ang hirap maging witness. Target ka ng kaaway. Kaya by all means, pilitin nating maging mabait. Hindi dahil sa kanila, dahil ang tunay na mga anak ng Diyos, likas na mabait. Sabi mo sa katabi mo, ang mga anak ng Diyos, likas na mabait. Kasi like father, like children. Hello? Hindi pwedeng mas mabait yung ibang relihiyon kaysa sa atin. Hindi po pwede. Amen? Sabi mo sa katabi mo, dapat mas mabait ka sa kanila. Kung merong ibang relihiyon na hindi tama ang paniniwala at mabait, lamangan mo yan. Kaya ang sabi ni Jesus sa mga alagad, pag ang inyong kabaitan at katwiran hindi lalagpas sa katwiran ng mga Pariseo, ng mga religious na yan, hindi kayo papasok sa langit. Kung ang turo nila, bawal ang mga lunya. Ang turo natin, tumingin ka pa lang sa babae na may masamang plano na ngalunya ka na. Kaya doon pa lang, lamang na tayo. Walang tumingin, lalong walang hihipo. Sa Old Testament, na turo ng mga religious, huwag kang papatay. Ang turo natin sa Bible, magalit ka lang, criminal ka na, killer ka na. Kaya yung point ni Jesus, masigit ang kabaitan natin kaysa sa kanila. Masigit ang kabanalan natin kaysa sa kanila. Amen. Mas mahirap. Dito pa lang, tapusin na. So presence evangelism, this is your life. Pinapakita mo sa kanila, ganito ang buhay Kristiyano. Hindi lang kinakanta, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay, di ba? Kahit na may problema at wala kang pera, di ba, wala nang pag-asa. Ay, ganun yan? Lagi masaya. Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus. Laging may galak sa tuwina. Di ba? Yun yung mga dumadaan sa problema na minsan walang pera, mahirap talaga buhay, pero nakakangiti pa rin. Gumaganda pa rin, kagaya ng mga bulaklak sa Japan. Kasi alam nila, may buhay kay Jesus. Ang buhay mo, pag hindi masaya, hindi yan ending. To God, always, we have a happy ending. When it's not happy, it's not yet the end. So, yun yung buhay. Then one-on-one, huwag kayong mag-share sa tropa. Ito daanan ko lang. Pag yung tropa, mga alaskador, classmate nyo, kumpare, mga mayayabang, spiritually mayayabang, yung mga trying hard ba sa buhay, pag siniren mo isa dyan, magkakantsawan yan. Mahihiya na isa. Ayaw ni Mare, ayaw ni Pare, ayaw ni Trope. Dito mo i-apply yung one-on-one evangelism. Pag hindi mo kayang itumba ng sabay-sabayan, sniper shot. Sniper shot. Isa-isa, sure ball yun. Dito mo tirahin, no? Kailangan maintindihan nila yung gospel, helmet of salvation. Isa-isa. Huwag mong, sige, tropa tayo, share tayo. Nako, hindi yan effective. Depende sa mga taong sinasharean mo. Influence evangelism. Kung ikaw boss, kung ikaw may-ari ng kumpanya, kung ikaw ay may malawak na influencer ka sa media or successful kang tao, ito, advantage to sa'yo. Okay? And then yung shinare ni Joyce last week, teamwork. Sa teamwork, you need to belong, you need to have a Bible study. Yung Bible study mo, kunyari, apat kayo na nagba-Bible study. And then, ang goal nyong idala kay Lord ay yung nanay o tatay ng isa sa umaattend sa Bible study nyo. So, apat kayong nagpipray na nilalapit kay Jesus, etong taong ito na nag-iisa. Mas madali yun. Mas maraming nagpipray, mas madaling maligtas yung pinagpipray. Yun yung purpose ng teamwork evangelism. Kaya kung wala kang Bible study, ano ang team mo? Team zero, di ba? Wala. So, sino dito yung may ina-attend ng Bible study? Taas ang kamay. Tayo nga kayo. Tayo nga kayo. Lahat ng may ina-attend na ng Bible study. Asan yung ushering natin? Meron ba kayo na dyan? Sige, lahat ng may ina-attend na ng Bible study, tayo. Ayan, tayo po kayo. Saglit lang po. Okay? So, lahat ng mga nakatayo dyan, may Bible study kayo natin. Yung wala pa, pakibigyan nga ng papel. Yeng. Gusto lang po namin kunin yung
pangalan nyo, information nyo, hahanapan namin kayo ng lugar sa church na to, sa grupong to, at hahanapan namin kayo ng ka-teamwork nyo na magbubuhat ng paralitiko. Lahat ng tao sa paligid natin ayaw lumapit kay Jesus yan. Kailangan natin i-compel, kailangan nating buhatin para makailapit kay Jesus. Dahil kung walang maglalapit sa kanila kay Jesus, hindi sila kusang lalapit. Hindi sila makakalapit. Kaya lahat ng usher, pakiano lang po, yung mga nakaupo dyan, pakibigyan nyo lang sila ng information sheet na pinagawa ko sa inyo. Pakikuha lang yung kanilang information. Tulungan natin silang mahanapan ng lugar kung saan sila a-attend ng Bible study. Ngayon, kung kayo po ay, lalo na, yung mga matagal nang uma-attend dito, pasensya na doon sa nakatayo, konting sakripisyo lang. Kung matagal na kayong uma-attend dito sa SM, dito sa Juhia, we encourage you talaga to be a part of Bible study. Maraming reason. Magbibigay lang ako ng ilan dahil hindi naman ito yung topic ko ngayon. Unang reason, pag ikaw uma-attend ng Bible study, you are considered member of Juhia Masinag. Then, pag mayroong child dedication, ang child dedication, this is equivalent sa water baptism na ginagawa natin sa dati nating reliyon sa mga bata. Sa Bible, walang binabautismohan na bata. Dinededicate. Yung dedication certificate, kailangan yan sa school pag nag-enroll. Bago ka lumapit dito sa akin at maghingi ng child dedication para sa anak mo, kailangan ng endorsement ng Bible study leader mo. Sino Bible study leader mo? Pag wala kang Bible study leader, you cannot avail. Cannot avail the services dito. So, you need a Bible study leader para sabihin, miyembro ko yan, pastor, pwede mo i-dedicate yung anak niyan. Pangalawa, blessing ng bahay, blessing ng business, blessing ng mga sasakyan nyo. Ganon din, may endorsement ng Bible study leader. Pag wala, hindi kayo makaka-access sa mga services. Kasal. Bago ko ikasal, sino man sa inyo, you need to have a Bible study na yung leader nyo ay mag-i-endorso na miyembro ko yan, pastor. Pwede mo yang ikasal. So kung wala kang Bible study at dumating yung punto, funeral service, actually hindi ko na yan ginagawa. Doon na sa mga Bible study leader. Pero minsan may mga nagre-request dito, for the sake lang of your information. May darating dito, aaten ng 2 linggo, 1 linggo. And then sasabihin, pastor, gusto magpakasal nitong pinsan ko. Miyembro ba natin yan? Hindi, miyembro po natin. Kailan pa? 2 weeks ago. May Bible study ang inaatinan? Wala po. Sorry, sabi ko, sorry. Ang inakasal ko lang, member lang. Nagalit. Pakils naman ako sa mga ganun. Ako yung hindi na ako naaapektuhan ng mga ganyan. We have a rules. Everybody have a rules. So, yun yung rules natin dito. Yun yung rules ng gobyerno natin. So, we just want you to know. Kasi baka tumulad kayo doon sa mga gano'n na biglang magre-request, kailangan nyo po kami ikasal. Biglang may darating dito, namatay po yung tatay ko. Sana ma-attend kayo. Doon po sa church na yon, kaya lang walang available doon. Ha? May pastor kayo dapat. Yung kinikilala mong leader mo, yung kinikilala mong pastor, doon ka nagsasubmit, doon ka nagpapaalam, doon ka rin humihingi ng tulong. Hindi yung dito ka kakain. Okay, kumain ka dito sa restaurant na to, doon ka magbabayad sa kabila, hindi pwede yun. So, that's the point, mga kapatid. Kung matagal na kayo nandito and you want to be here, you want to be a part ng Juhia Masinag, nag-enjoy naman kayo rito, pero kung hindi kayo nag-enjoy, okay lang din. Kung hindi nyo naman feel na nandito kayo forever, so, lang kayo, bisita, welcome din kayo. Wala po tayong issue doon. Pero, kung may plano kayo, balang araw, dito ako magpapakasal, dito ako mag-child dedication, dito ako be a part of Juhia Masinag. Amen po? Nagkakaintindihan po tayo. Sige po. Palakpakan niyo po sarili niyo at pwede na kayo makakaupo. Okay, nakuha niyo na po ba yung mga info? Ushers. Okay, thank you. Thank you po dun sa mga nag-fill up nung maliit na papel na yan. Gusto lang po namin kayong tulungan. And besides, ito pa po pag may grupo kayo, may problema dumating,
agad-agad, pwede nyong isend yung prayer request sa Bible study leader nyo and then isesend yan sa JM prayer request. Maraming magpipray sa inyo. Hindi lang kayo nag-iisang lumalaban sa buhay. Okay? Kaya marami pong benepisyo kumpara sa secrecy nyo na ayaw nyong mapakialaman. Tulong-tulong po tayo dito dahil hindi natin kayang mabuhay mag-isa. Amen? So lastly, yes, ang tagal na introduction ni Pastor. Ang dami po kasi punong-puno. Ito na po yung huling-huli na way to evangelize. Tatawagin natin tong strategic. So kung meron tayong one-on-one, personal presence, group o teamwork, meron tinatawag na strategic evangelism, soul winning. Okay? For example, nadaanan po natin tong mga taong ito. Si Nicodemus, nag-one-on-one si Jesus sa kanya, one-on-one evangelism. Pero strategic yun, dahil may position to, bishop to. Hindi lang to ordinaryong pare, bishop. Si Matthew, nung tinawag ni Jesus si Mateo, o Levi, isa siyang tax collector. Malakas ang impluensya niya sa kapwa tax collector, sa BIR commissioner at sa mga BIR na kasama niya. So, nung nagparty sa bahay si Matthew, bit-bit niya lahat yung katropa pits niyang gano'n. So may strategic din yung conversion niya kasi influential tong taong to. Si Zacchaeus, another BIR, chief ng BIR ito. So nung lumapit si Jesus sa kanya at pinababa siya dun sa puno, pumasok sa bahay, lahat ngayon ng kanyang nasasakupan umattend sa Bible study nila. So strategic yung conversion. Yung jailer sa Acts 16, nung naging Christian siya, marami rin tong influensya sa mga sundalo na nandoon at iba pang mga kaibigan, plus yung pamilya niya. So, strategic. Si Cornelius na isang centurion, pag sinabing centurion, may 100 kang tauhan. So, nag-Bible study si Peter sa bahay nila, lahat ng kaibigan, kamag-anak, umattend. Sino naman ang magtuturo sa 100 na sundalo? Malamang na malamang si Cornelius na to. So this is strategic conversion. So, dadagdagan natin to. Sa Luke chapter 8 verse 3, kung hindi nyo to napansin, ang sabi doon sa verse 1, may mga taong sumusunod kay Jesus. Una, yung 12 alagad. And then, may mga iba pa. Patapos banggitin yung iba pa, binanggit itong pangalan na to. Si Joanna, the wife of Cuza, Herod's household manager. Sino si Herod? Sino si Herod? Hari ng Israel during that time. Hindi siya Hudyo, isang Edomites. Dahil ang Israel noon ay nasasakop na iba't ibang bansa at ito'y nilagay ng mga Romano, si Herodes, para maging tandem niya na makontrol ang mga Hudyo dahil ang mga Hudyo rebelde. Lagi silang nag-aaklas sa mga kalabang bansa na namumuno sa kanila. So si Herodes ay pumapel doon at pinaganda nga yung templo din sa Jerusalem. So big time ito, hari ito. Ngayon, yung kanyang COO, ano ba COO? Chief Operating Officer na ang pangalan ay Cuza, yung asawa niya, follower ni Jesus, disciple ni Jesus, kasama sa core group, kasama sa team ni Jesus. Ngayon, kung yung asawa niya ay follower ni Jesus, si Cuza kaya? Kasi ang sabi sa kwento, si Joanna, na asawa ni Cuza, kasama ni Jesus, kung saan man sila pupunta, kasama itong Susana and many others who provided for them out of their means. Maliban sa 12, may iba pang mga babae at mga lalaki na kasama sa team na kung saan pupunta si Jesus, nandun din sila. Pinapayagan ni Cuza, yung kanyang asawa, na kung saan nagmi-ministry si Jesus, nandun din itong mga babaeng ito. At sila ang nagsusupport sa pangangailangan ng team ni Jesus, yung 12, tsaka siya. Mapepera. Mga influential women and financially, sila ay, anong tawag doon? Able. Mga supporter tong mga to. So, ang conversion dito,
strategically, nakapwesto ang Christian sa palasyo. Bagamat si Herodes hindi Christian, pero yung kanyang COO nandun, yung asawa nandun. So Jesus na Jesus mismo, strategic ang kanyang pagpili sa kanyang mga supporter. Hindi lahat, kasi sa India, no nandun kami, yung mga naunang missionary, ang tinarget yung mahihirap. Kasi naman, magluto ka lang na isang drum na biryani, marami nang a-attend. Lagyan mo pa ng chapati at saka kung ano-ano mga, di ba? Curry. So, ang tawag ko nga doon mga Christian, mapakain lang, tanggap na kay Lord. Tapos pipicturean ng mga missionary, tumanggap kay Lord. Anong tinanggap niya? Biryani tinanggap ng mga yan eh. Christomac. Christian. Dito, punta ka sa bundok, magpakain ka. Ang daming atin sa Bible study. Sige, pray tayo kay Lord. Picturean mo, padala mo doon sa bansang nagpadala sa'yo. Tingnan mo, tumanggap kay Lord. Hindi, ang tinanggap niyan, pansit. Mga Christian yan. Mga Christomac yan. Dahil napakain mo, umaten, tumanggap kunyari, pero hindi totoong Christian. Si Jesus, alam niya na kailangan mo i-balance. Madaling siran yung mahihirap. Pero mahirap daw siran yung mayayaman. Sa India, panay mahihirap ang miyembro. Kaya nung nagpunta kami doon, sinesiran namin mga doktor, sabi nila, pang mahirap yung Christianity. Pang mga walang pag-asa lang yung relihiyon na yan, paniniwala yan. Kasi mali yung strategy. Inuna yung mababa, then sa palagay nyo, yung mababa, kaya niyang siran sa taas. What if inuna mo yung taas, kayang siran nung nasa taas yung mababa? Mali ang strategy. So dito, ang strategy ni Jesus, tama at maayos. Unahin natin yung sa taas, yung nasa palasyo, para yung nasa baba, kuha lahat. Hindi naman nangangahulugan na wag na natin siran niya mahirap. Kailangan. Kaya lang, be strategic. Makukuha din natin yan. Kung sesiran mo, tauhan, hindi yung boss. Pagbabawalan ng boss yan. Pero kung siniran mo yung boss, bago kami pumuntang India, tsaka pagbalik, meron kaming Bible study sa JG Summit dyan sa Ortigas. Yung executive secretary ni John Gokongwe ay ninang namin, nagba-Bible study kami doon sa taas. So lahat ng tauhan niya, under niya, attend. Attend during break time, 12 to 1. So ngayon, nagkakaroon kami ng access doon sa building. Kaya ito ay strategic. Lahat siran natin, pero yung mga sinasabi nyo, mahirap siran yan. Minsan yung mahirap siran, sila yung dapat masiran. Sila yung strategic. Kaya Jesus na to ha, pero kailangan niya ng mga strategic people na may position at may pera. Dalawang P. Pera, position. Bakit? Makakapaggamit ba tayo dito kung wala tayong pera? Hindi. We need pera. We need people. We need position. So si Jesus, kailangan. Kaya ba ni Jesus gumawa ng pera? Kaya? Kaya. Ba't kailangan pa niya ng mga tao magsusupport? Kasi gusto niya ipakita sa atin, this is the way to do. Okay? So, COO ng palasyo ni Herodes, naabot. Pangalawa, Acts 2:5. Buong Acts chapter 2, after namatay si Jesus, nabuhay uli, then you need to count 50 days from the Passover. Passover kasi yun, yung piyesta. Maraming piyesta ang mga Hudyo. Passover, then you count 50 days, another piyesta, ang tawag doon, Pentecost. 50 days. So, nung piyesta ng Pentecost, required ang mga Hudyo from different nation, tsaka yung mga naniniwala sa kanilang paniniwala, na convert nila, required dumating sa Passover. Kaya nga nung pinako si Jesus, ang daming tao sa Jerusalem kasi piyesta yun. So, yung mga taong pumunta doon, hindi na yun uuwi sa kanilang mga bayan o bansa, magstay na sila for another 50 days hanggang Pentecost. Yung iba, hahabol pa. So, maraming humabol. Then, during the Pentecost, patay na si Jesus, nilibing, akala nila patay na rin yung pag-asa, then nabuhay uli, nakita nilang, sabi ni Jesus, mag-pray kayo, hintayin nyo yung pagbaba ng Holy Spirit, then you shall be my witnesses, Acts 1:8, in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Mag-antay kayo. Then dumating ang Holy Spirit while praying doon sa
upper room. Lahat sila napuspos ng banal na spirito at lahat sila, 120 na mga mananampalataya, tumayo at nag-share ng gospel. Sinikwento nila yung mga wonderful things na ginawa ni Lord sa buhay nila at sa bansa nila in different language, in different tongues. Ito yung tinatawag na speaking in tongues in other language. Kasi dalawa yung speaking in tongues. Yung speaking in tongues na walang nakakaintindi kahit sino, Diyos lang at anghel. Yung pangalawang speaking in tongues, naiintindihan nung nakikinig sa'yo na taga-ibang bansa pero ikaw hindi mo naintindihan yun. So yun yung ginawa nila rito, nag-speak in tongues sila. Sabi sa verse 5, there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. At nung narinig nila yung pagdating ng Holy Spirit, sobrang lakas yung pagdating, rinig doon sa buong syudad. Napuntahan namin tong bahay na to ni Mark, nung nanay ni John Mark. Malaki tong bahay na to sa Israel. Kaya yung 120 kakasya talaga doon. So nung dumating ang Holy Spirit, sumunod yung mga tao kung saan nanggaling yung tunog at narinig nila itong mga ganito. They were amazed and astonished, saying, are not all these who are speaking Galileans? Mga Galileans to, walang aral tong mga to eh. How is it that we hear each of us in his own native language? Paanong nakakapagsalita sila ng wikaan natin? Persians, Medes, ito po yung Iran, sa Iranian, Elamites and resident of Mesopotamia, ito naman Iraq, Judea, Cappadocia, Pontus, and Asia. Phrygia and Pamphylia, ito po ay sa Turkey. Egypt and parts of Libya belonging to Cyrene. And visitors from Rome, both Jews and proselytes, ibig sabihin hindi lang mga Hudyo, may ibang lahi talaga yan, Cretans and Arabians, we hear them telling in our own tongues the mighty works of God. Ang dami nito, 120, kanya-kanyang speaking in tongues, and daming iba't ibang bansa doon. Lahat sila naririnig nila yung testimony nitong mga taong ito sa wika nila. So namangha sila, sabi nila, paano nangyari yan? Hindi naman nag-aral yung mga yan. Hindi nga nakaalis ng Antipolo yan, di pa nakasakay ng aeroplano yung mga yan. Hindi pa yan nakapunta kung saan-saan. Paano nila nagawa to? Ang sabi ng iba, kasi lasing yung mga yan. Pero tumayo si Pedro at sabi ni Pedro, hindi kami lasing. Wala pang bumili. Hindi kami lasing. Ito ang fulfillment ng Joel prophecy chapter 2 that God will pour out His Spirit upon all flesh and your young men will prophesy, see vision, your old men, blah, blah, blah. So ang sabi niya, ito yung katuparan. Then nag-share siya about Jesus. Sa dulo, verse 41. So those who received His word were baptized, and they were added that day about 3,000 people in one day. Ano ang strategic dito? Itong mga taong ito, pagkatapos ng piyesta, magbabalikan sa kanilang mga bayan at bansa. Bit-bit yung gospel, bit-bit yung mabuting balita, bit-bit yung narinig nila sa mga alagad ni Kristo. Ano ang gagawin nila pagkatapos? Yun, kaya mabilis dumami at kumalat ang ebanghelyo dahil sa mga taong ito. Strategically, ginawa ng Diyos na itong mga taong ito mahuli sa bansang Israel at pagbalik sa bansa nila, sila ngayon ang mensahero ng Diyos. Sa mission, ito po yung inaaral namin at naobserbahan namin. Mas maraming nagiging Christian. Kunyari, Pilipino ka. Nandito ka sa Pilipinas, ang tigas ng bungo mo, ayaw mo sa Bible, ayaw mo kay Jesus. Pero pag yan nag-abroad, pagbalik Christian. Alam niyo kung bakit? Kunyari, nasa mga Japanese, mga Indians, sa bansa nila, ang hirap nilang sharean. Pero pag sila lumabas sa bansa nila, nasisave sila sa ibang bansa. Yung mga Muslim, karamihan sa Turkey nasisave at sa Amerika. Pag uwi nila sa bansa nila, missionary sila. Bakit ang hirap masave ng isang tao sa kanyang teritoryo, sa kanyang sariling lugar? Una, may tinatawag na territorial demons. Yung demonyo na yan, control yung buhay mo. Hindi ka, yung tinatawag na strongman, stronghold sa Bible, yung buong angkan mo, hindi makakakilala sa Diyos dahil may strong man, may demonyong malaki. Plus, individually, may demonyo kang karga, may nakatira sa iyo na nagkokontrol kung hindi ka pa Kristiyano. So, ang daming dahilan para hindi ka makakilala kay Lord. Plus, komportable ka sa kinalalagyan mong buhay, pamilya at angkan.
Pero the moment na nalabas ka sa comfort zone mo at yung demonyong nagko-control sa'yo, wala nang control dahil nasa ibang bansa ka na, madali kang makakilala kay Lord. Kaya nga, habang nandun kami sa Japan, binubulay-bulay ko tong mga to. Ito yung isang gagawin natin dito mga kapatid. Kung may kilala kayong foreigner dito, kapitbahay kakilala, hulihin natin dito sa Pilipinas kasi mahirap mahuli yan sa bansa nila. Kilala kayong Indians, Pakistani, may transaction kayo ng mga inchik, Hapon, dito natin. Magkakaroon tayo ng mission plan para sa mga ibang lahi dito mismo sa Pilipinas. Para pag dito tinanggap nila si Jesus, pag uwi nila sa bansa nila, sila yung missionary natin. So yun yung first. Pangalawa, pag ikaw mag-a-abroad, siguraduhin mo hindi lang pera ang hinahanap mo sa pag-abroad. Siguraduhin mo na hindi ka lang nag-i-invest ng kayamanan sa lupa. Siguraduhin mo mag-i-invest ka rin ng kayamanan sa langit. Anong ibig sabihin? Hindi ka lang pumunta doon para hanapin si Mammon. Pumunta ka doon dahil pinadala ka ni Lord, i-share mo yung gospel. Missionary ka ni Lord sa bansang pupuntahan mo. Huwag pera-pera lang. Pag namatay ka, hindi mo yan madadala sa langit. Pero pag marami kang nashiran, mamatay ka man, yung langit nag-aantay ng palakpak sa'yo dahil sa mga nadala mo. Kaya doon sa mga mag-a-abroad at nag-a-abroad na, I challenge you, baguhin nyo yung pananaw nyo sa pag-a-abroad nyo. Hello? Sabi niya, hindi na lang ako mag-a-abroad. Kumita ka na ng pera, nagawa mo pa yung kalooban ng Diyos sa'yo. Amen ba? So this is strategic. Alam ni Lord na may hirapang isalba tong mga to sa Iraq, sa Iran. So dito, nahuli sila. Yung mga foreigner na nandito sa teritoryo natin, hulihin na natin sila dahil may hirapan tayo pag nandun sila. Amen? So this is strategic. Acts 6:7. And the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem. Tingnan nyo, pag maraming Bible study center, dadami ang disciple. Yung mga nagba-Bible study, convert kayo bilang Christian, pero hindi pa kayo disciple. Iba ang level ng discipleship. So this month, katapusan ng Abril, Friday, mag-i-start tayo ng discipleship. Kaya lahat ng mga may Bible study hawak, required kayo umattend kasi andito pa lang kayo eh. Gamay nyo na to eh, pero hindi pa kayo nag-grow dito. Iba ang level ng discipleship. So pag kayo ay umattend ng Bible study, the Word of God increase. Mas maraming Bible study, mas maganda. Then, kailangan nyo maging disciple. And then, anong mangyayari? When the number of disciples multiplied greatly, a great many of the priests became obedient to the faith. Pati yung mga religious leader na si-save. Ay, pari yan, huwag natin siraan. Ministro yan dun sa kabilang kabilang simbahan ng mga tulisan. Di, kasali to sa target natin. Kaya pag ginawa natin yung maraming Bible study, nag-discipleship tayo, ito magiging result. Strategically, bawat priest, may tao bang hawak yan? Meron ba? May simbahan ba yan? May kapilya ba yan? Bawat ministro, bawat pastor, bawat priest? Meron. So, yung conversion ng mga priest na to, sabi dito, a great many of the priests became obedient to the faith. Ibig sabihin, pati yung nasasakupan nila, tangay. Tandaan nyo to. Pag siniran mo yung nasa baba, mahirapan kang abutin yung nasa taas. Pero pag nasiran mo yung nasa taas, kuha mo pati yung nasasakupan niya. Amen? Kaya wag tayong dito lang. Ang tawag ko doon sa, ang dali kasing siran yung nandito eh. Ang tawag ko doon, evangelistic bullying. Kaya mo lang siran yung mga nandiyan dyan eh. Eh yung nandito, kapantay mo, kaya mo ba? Humanap ka ng kapantay mo, doktor. Nurse, engineer, negosyante. Yan ang kapantay mo, yan ang tapatan mo, shiran mo yan. Ay, sa bangketa, madaling shiran yan eh. Bigyan mo lang yan ng pagkain, makikinig na sa'yo. Eh, ito kasi mayaman to. Teka lang, lahat gusto ni Lord masave. Mula doon, pababa, mula dito hanggang taas. Unahin natin yung taas. Amen? So strategic. The conversion of the CFO of the Queen of Ethiopia. Anong CFO?
chief financial officer. Sabi dito, he rose and went. Nag-worship siya doon sa Jerusalem pero hindi nangangahulugan na siya ay Christian. Hindi. Kasi sila na gusto lang nilang mag-worship to any god. So there was an Ethiopian eunuch, a court official of Candace, queen of Ethiopians, who was in charge of all her treasure. Ingat yaman ng kaharian ng Ethiopia. He had come to Jerusalem to worship and was returning. Seated in his chariot, he was reading the prophet Isaiah, and the Spirit said to Philip, "Go over and join this chariot." By the way, si Philip galing ng Jerusalem. Itong eunuch na to galing ng Jerusalem. Pauwi na siya papuntang Ethiopia sa Africa. Si Philip naman nagsishare ng gospel sa Samaria. Nagpunta sa Samaria. And then sabi ni Lord, punta ka doon sa lumipad si Philip, dinala ng Holy Spirit. Nag-teleport siya from Samaria to Gaza. Then, nakita niya to, binabasa yung Isaiah, sabi ni Lord, pumunta ka doon, sabayan mo yung chariot, ang bilis ng chariot eh. Lipad uli si Philip. Alam mo ba kung ano binabasa mo? Sabi ng eunuch, di ko alam eh. Unless may magpaliwanag. So, pinaliwanag niya about Jesus, then nabautismuhan. Pag gawin itong eunuch na to, kumalat ang Christianity doon. Until now, ang daming mga nagkiklaim na sila ay kabilang sa lahi ng mga Hudyo at ng Christian sa Ethiopia. Hanggang ngayon, yung nawawalang Ark of the Covenant, meron silang kopya. Kaya itong nangyaring ito, strategically, ginamit ni Lord itong taong ito para yung Kristyanismo kumalat sa Ethiopia. So ang taas ng position niya, ingat yaman. So tayo, kung mag-iisip tayong mag-share ng gospel, strategic. Ito siya-sharean ko. Ito yung boss. Ito siya-sharean ko. Yung kinikwento ko kanina sa Ortigas, yung Bible study namin, marami doon. Yung isang CFO, Chief Financial Officer, advisor doon sa binanggit ko kanina, pastor sa Ortigas. Advisor siya doon. Tapos, yung isa naman na naging Christian, may isang church dyan na napakalaki. Nakuha nila, according to the news, hindi ko verified, news lang, na yung lugar na napakalaki nakuha nila dahil yung isang mayaman, top 2 na mayaman sa Pilipinas, nakuha nila. Kaya nakuha nila ito. So, tayo na nangarap din tayo ng church, di ba? Hello? Be strategic. Tapos itong mga church na to, dati, nag-church kami doon sa Ortigas, bago kaming galing ng India, mga kasama namin, mga artista, katabi namin mga artista. At hindi pinapansin yun doon, no? So, itong artista na to, nakapagdala ng ibang artista. Kasi, yun yung tama. Yung ka-level mo, dalhin mo. Strategic and influential. Dito kaya. Tayo mukha naman tayo artistahin di ba? Pero wala artista sa atin. Walang politician sa atin. Wala tayong mga ganon. Now it's the time. Sabi mo sa katabi mo, ngayon na. Gawin na natin. Huwag kang matakot, pumantay sa kapantay mo. Sharean mo sila. Dahil walang mag-share dyan, kundi ikaw. Boss yan, ikaw boss ka rin eh. Yan na sa baba, kaya yan ang tauhan mo. Huwag mo nang tirahin yan. Ikaw na tumira dun sa boss. Hello? Walang access yung tauhan mo sa boss niya. Ikaw meron. Yung tao mo, tumira dun sa tauhan niya, pero ikaw boss to boss kayo. Doktor sa doktor, nurse sa nurse, engineer sa engineer, architect sa architect. Hello? Ganon dapat. So, kumalat ang Kristyanismo. And lastly, may mga nagtuturo, bakit daw hindi si Pedro ang ginamit ng Diyos sa Gentiles? Bakit daw si Paul? So may mga ganon dahil si Paul daw, kabisado niya ang religion ng mga Pariseo. So kayang-kaya niyang i-share yung gospel sa mga Pariseo at sa mga Hudyo. Pero bakit daw si Peter ang ginamit? Medyo iba yung takbo ng kaisipan nila. Kasi daw, ginagamit ng Diyos ang mga walang alam para ipahiya ang may alam. Totoo din naman yon, nakasulat din yan sa Korinto. Pero hindi ganun mag-isip si Lord lagi. Okay? Ginamit ng Diyos si Saul. Okay, by the way, sino si Saul? Si Saul na naging Paul. Ano siya dati? Killer. Okay? Dito siya nakakilala kay Lord. Pinatay niya si Stephen, kauna-unahang pagpatay sa follower ni Jesus. Pinatay niya, siya yung pasimuno, and then
mukhang nag-enjoy. Gusto niya ubusin lahat. So kumuha siya ng sulat dun sa high priest para pumunta ng Damascus kasi nagkalat na yung mga Kristyanismo nung pinatay niya si Stephen. Nagtakbuhan lahat sa iba't ibang panig ng kapaligiran ng Israel at natira yung mga apostol. So pumunta siya ng Syria sa Damascus, bitbit yung sulat, nahuhulihin lahat ng follower ni Jesus. But Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked him for letters to the synagogues at Damascus, Syria, so that if he found any belonging to the way, men or women, he might bring them bound to Jerusalem. So, binanggit yung word na murder, di ba? Now, as he went on his way, he approached Damascus. Suddenly, a light from heaven shone around him, and falling to the ground, he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Ang pinipersecute niya yung Christian, pero ang sabi ni Lord, pag pinersecute mo yung mga anak ko, ako kinakalaban mo. Pag ginalaw mo sila, ako ginagalaw mo. So ang sabi niya, who you, Lord? Who are you? Said, I am Jesus whom you are persecuting, but rise, enter the city, and you will be told what you are about to do. So nabulag siya, nakita niya yung kaningningan ng Diyos, ni Jesus, nabulag siya 3 days. And then, yung Christian doon, ang pangalan Ananias, kinausap ni Lord habang nagpipray. Sabi niya, puntahan mo si Saul, ipag-pray mo para makakita. Ngayon, ang sabi ni Ananias, Lord, narinig ko itong taong ito, ang sama. Alam ko kung anong kalokohang pinagagawa niya sa mga anak mo sa Jerusalem. At kaya nga siya nandito para kami hulihin. Naalala ko lang nung umattend ako doon sa Project 4. Dahil kilala nila ng nanonotok ng itak, nanonotok ng baril, nangahabol ng itak. Bigla umattend ako doon sa likod ng Bible study nila. Lahat talaga nakaganon eh. Walang nakatingin sa pastor eh. Takot na takot sila. So ganito rin ang nararamdaman ni Ananias. Baka mamaya mag-service kami, bigla na lang kami pagpapatayin itong mga to. So, ang sabi ni Lord, but the Lord said to him, go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. And I will show him how much he must suffer for my name's sake. Kung kayo tatawagin ni Lord, sasabihin, papakita ko sa iyo kung gaano ka maghihirap. Wag na lang, Lord. Mahirap pala eh. Pero itong Saul na to, tinanggap yung hamon, tinanggap yung challenge. Nahirapan yung iba sa kanya. Ngayon, ako naman maghihirap para kay Jesus. So, bakit si Saul? At ito pa, pagdating dito, agad-agad nangaral si Saul. Agad-agad shinare niya about Jesus. At nagulat yung mga tao, hindi ba yan yung taong nanggugulo sa Jerusalem sa mga follower ni Jesus? Bakit ngayon? Parang kakampi na nila. So, sino si Saul? Sino si Paul? Isa siyang pare, master niya ang pagiging pare at alam niya yung kautusan, lawyer siya. Kaya niyang ipagtanggol, debatihin kung sino man patungkol sa batas ni Moses. Isa siyang negosyante, naggagawa siya ng mga tent, kahit saan siya magpunta, negosyo nilang pamilya to. At dahil negosyante siya, taga Tarsus, sila ay nagkaroon ng karapatan na maging citizen ng Rome. Mayayaman lang ang binibigyan nito. Binibili itong citizenship. Siya hindi lang binili, doon siya lumaki, doon sila tumira, negosyante sila, mayaman. So, at galing siya sa lahi ni Benjamin, Hudyo siya. Pag binasa niyo yung mga information about dito, Roman citizen, yung Book of Epistles, 22, yung Romans, Corinthian, 1 Corinthian, Ephesians, hanggang dulo, 22 yan, 13 doon, si Paul ang nagsulat. Yung books of the New Testament, 27, 13 doon kay Paul. Theologian, he planted more than 14 churches. Kami, nakapagtayo kami, mga 10 higit na church. Ito, 14 pataas. So bakit si Saul ang pinili ni Lord? Criminal yan. Bakit si Saul, panatiko, relihiyoso yan. Nakita naman natin, based on his accomplishment, yung utak ng Diyos is strategic. God is a strategic God. Kaya nga tayo, pag nagtayo ng church, may mga nagtayo ng church kung saan mura, nasa sulok, wala naman pumupunta. Ngayon, hindi rin nagagamit. Ang ilaw nilalagay sa strategic place. Tayo'y ilaw. Pag ikaw mag-share ng gospel, think strategically. Sino yung may influence?
Sino yung merong nasasakupan? Sino yung merong kakayanang gawin ito? Unahin mo yon. Huwag mong pabayaan yung nasa baba, pero unahin mo yung nasa taas. Lalo na kung kapantay mo yan. Amen? Nagkakaintindihan po ba tayo? Dahil kung lagi tayong babanat sa baba, mahihirapan tayong tumaas. Pero pag tinira natin yung sa taas, lahat ng sa baba, sakop natin yan. Maliwanag? Maliwanag po ba? O maliwanag na maliwanag? Tayo po tayong lahat. Palakpakan natin si Lord. Hanapin nyo yung mga sinasabi nila na, mahirap yan. Imposible yan. Kasi ganito yan, kasi ganito yan. Walang mahirap kay Lord. At minsan, kung sino yung mahirap maniwala sa Kanya, pag naniwala naman, yun naman sobrang ginagamit niya. Amen? And bakit natin kailangan gawin to? Para mapabilis ang ebanghelyo ng Diyos. Para bumalik na siya. Para matapos na yung buhay sa mundo at paghihirap natin, we will be with God forever and ever in eternity. Amen? Sino po yung first time na nandito ngayon? Meron po ba ngayon lang naka-attend dito? Pakitaas po ang inyong kamay, wagayway lang. Meron po ba? Taas po ang kamay. Kung meron po, punta lang po kayo dito kung meron. Hindi ko makita. Pagpe-pray lang po namin kayo, tapos na tayo. Closing prayer lang po tayo. We just want to pray for you. We just want to bless you. So, punta po kayo dito. Meron po ba? Wala akong makita. Wala. Ayan. Kung meron po, punta po kayo dito. We will pray for you. So, mga kapatid, hindi tayo nag-topic ng evangelism at mag-evangelize tayo tuwing pinag-uusapan lang ito. Sa isang Kristiyano, this is a way of life. Nananalaytay sa ating dugo bilang mga tagasunod ni Kristo. Ito yung reason why we exist. Ito yung dahilan bakit tayo hindi pa kinukuha ng Panginoon. Una, hindi pa natin tapos ang trabaho, hindi pa natin nagagawa yung ating dapat gawin. Marami pang tao na dapat maligtas. Harap po kayo dito. Sige po. Yan. Harap lang po kayo. At alam po natin, walang pag-asa ang mundo, kundi si Kristo lang. The gospel is the power of God to save people. Yung word na save is, hindi ka pupunta ng impyerno. Yung word na save is, may sakit ka, pagagalingin ka ni Lord. Yung word na save is, mahirap ka, kaya kang ipagpagpalain ng Diyos. Hindi agad, pero along the process. Yung buhay mo na magulo, kayang bigyan ng kapayapaan ng Diyos. This is included in the whole gospel. Kaya nga itong gospel na to, pag narinig ng lahat ng tao, walang tatanggi rito pag naintindihan nila eh. Dahil ito lang ang pag-asa mong umasenso, mabago, mapatawad, makapasok sa langit, at lahat ng magagandang bagay nandito sa gospel na to. At yung gospel na yon, si Jesus yon. Ang mabuting balita ng kaligtasan kay Jesus lang. Kaya wag po nating ipagdamot sa iba, wag nating ipagkait. Trabahuin natin yung dapat nating gawin. Share. Keep on sharing. Keep on opening Bible studies dahil mas na-explain natin yung gospel through the Bible studies na meron tayo. Kaya sa ating mga bisita ngayon, yung gospel po ay si Jesus na matay sa krus, nabuhay muli sa ikatlong araw na sineselebrate natin ngayon. Kung tatanggapin mo sa puso mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, titira siya sa iyo, yung mabuting balita na to magiging mabuting balita para sa inyo. So gusto niyo po ba yon? Magpipray po tayong lahat, no? Yumuko tayong lahat at tayo pumikit. At habang tayong lahat ay nakayukot, nakapikit. Taas lang po natin yung isang kamay natin sa Diyos. Tanda at simbolo na gusto natin siyang tanggapin sa buhay natin. At habang tayong lahat ay nakayukot, nakapikit, sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko. Ako isang makasalanan. At wala po akong magagawa. Wala po akong magagawa para makapasok sa langit. Mabago ang buhay. Malinis ang
aking kasalanan. Malinis ang aking kasalanan. Pero ikaw, Panginoon, Pero ikaw, Panginoon, namatay sa krus namatay sa krus, at muling nabuhay. muling nabuhay, Binayaran mo binayaran mo ang lahat-lahat ang lahat-lahat ng kasalanan ko. ng kasalanan ko. Kaya sa oras na to, Kaya sa oras na ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso. ang aking puso. Pinapapasok kita Pinapapasok kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, Panginoon Panginoon, at tagapagligtas kapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo na ibaba ang inyong mga kamay. Lord, dalangin ko sa iyong mga anak na lumapit dito sa harapan. Patunayan mo sa kanila na yung salita mo'y totoo. Ikaw ang Diyos ng kaligtasan at yung kaligtasan ay kompleto sa lahat ng pangangailangan ng tao. Kaya dito, Panginoon, mula dito sa harap hanggang sa taas, kung sino man yung mga may sakit karamdaman, Lord, Ikaw ang Diyos na manggagamot. Ikaw ang Diyos ng himala. Kaya I pray, Lord, for your healing from head to foot, Lord, anumang bahagi ng katawan namin na may sakit, Ikaw ang Diyos ng himala at Diyos ng kagalingan. I speak your healing to flow in every part of our bodies na merong problema. In Jesus' name. At hayaan mo, Panginoon, maranasan at maipakita din namin sa iba na tunay kang Diyos na naghihimala. Sa mga may pangangailangan sa finances, Ikaw ang Diyos ng pagpapala. Panginoon, dumadaan man kami sa mga pagsubok, hayaan mo, pumasa kami dito. During the time, Lord, of waiting and silence, the Saturday, Panginoon, may Sunday of Resurrection na darating. Tulungan mo kaming magtagumpay sa aming pananampalataya habang nag-aantay kami ng iyong mga himala. Kaya this week, Lord, I pray, masampulan mo kami ng himala mo, Panginoon. Masampulan mo kami ng pagpapala mo, maranasan namin ang bumubuhos na pagpapala na walang sukat kalagyan, yung mga unexpected blessing dumating. Yung mga inaantay namin na magbayad noon pa, Lord, magbayad, Panginoon. Yung mga businesses, Panginoon, na hindi maklose yung deal, maklose this week, Panginoon. Yung mga buyers na hindi kumukuha, bumibili, this week, Lord, sila mismo ang tatawag. Kaya, Lord, I pray in Jesus' name. At Lord, yung mga relationship na dapat maayos, ikaw pa rin ang mag-aayos ng ito. Sa lahat ng ito, O Diyos, tulungan mo kami na maging tapat sa iyo, maging tapat sa utos mo na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao simula sa teritoryo kung saan kami nakatira. Hayaan mo, Panginoon, na mapabilis namin ang iyong pagbabalik. Hindi kami kasali sa mga nagpapabagal. Kaya salamat, Lord, sa lahat ng ito. We give you all the praises, the glory, the honor, and the thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all.